Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nangyari na. Nagkaganito. Meron ho ng Baguio City na si Mayor Magalong. Si Mayor Benjamin Magalong ay nag-resign ho bilang special advisor ho ng ICI ni Pangulong Bongbong Marcos. Basahin natin itong report. Baguio City Mayor Benjamin Magalong resigned as special advisor to the Independent Commission for Infrastructure effective immediately. President Marcos had earlier ordered his legal team to study the appointment of Magalong as special advisor to the ICI following questions raised over possible conflict of interest. Nako. Dito nga tayo sa pinakatagalog para maintindihan ho nating lahat. Naiintindihan naman natin kaso para sa mas nakakarami tsaka mas masarap pakinggan, mas lumahagapit pag Tagalog mas lumalatay. Tignan. Nagbitiw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor ng Independent Commission for Infrastructure ICI nitong Biyernes, Setyembre 26. Matatandang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang legal team na pag-aralan ang pagtatalaga kay Magalong sa nasabing posisyon dahil sa posibleng conflict of interest. Nako. Nagtataka tayo mga kababayan. Kasi ang alam ko, nagsisimula na ho ang operation, Nagsisimula na ho ang pag-iimbestiga, pag-ihiring ho ng ICI ni PBBM. Katunayan, may mga pinatatawag na doon na mga iba't ibang individual, iba't ibang politiko, di ba? Nung nakaraan nakita natin si Dinggoy, Villanueva, at kung sino-sino pa. At matatandaan natin nakaraan, may mga video na rin na kung saan ito hong si Mayor Magalong nag-iimbestiga na. Nung nakaraan sa Quezon City, di ba kasama ho si Mayor Joy Belmonte? Meron ho ng Quezon City. Ang nakakapagtaka, nung nakaraan din, in-announce na si Mayor Magalong bilang advisor, special advisor ng ICI. At according kay Yusek Claire Castro, sa kanyang ginagawang tuwing umaga na press con, ito ang posisyon ho ni Mayor Magalong, special advisor at investigador. So na-i-announce na yung itong mga miyembro ng ICI, itong special advisor, itong investigador na si Mayor Magalong. Bakit nakakapagtaka? Bakit biglang ipinag-uutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang legal team na pag-aralan ang pagtatalaga kay Magalong sa nasabing posisyon dahil sa posibleng conflict of interest? Bakit bigla siyang pinareview kung kailan nagsisimula na? At kung bakit nakilala na? Kasi dapat yan, bago ipinakilala si Mayor Magalong bilang special advisor or investigador, dapat doon muna ni-review kung sino to. Kung ano ba mga nagawa nito, kung meron bang mangyaring conflict of interest pag kinuha nating special advisor to or investigador. At kapag negative, tsaka doon ipasok. Doon i-announce na kasali siya. Pero bakit sa kalagitnaan ho ng paghihiring na ng ICI sa iba't ibang individual na politiko, bakit sa kalagitnaan ho ng ginagawang pag-iimbestiga ni Mayor Magalong sa iba't ibang lugar, especially sa Quezon City, nakasama niya si Mayor Belmonte, ba't bigla siyang pinareview? Anong meron? At ang nakakapagtaka ho rito,
hindi na ho hinintay ni Mayor Magalong kung ano ang lalabas, resulta ng ginagawang pagre-review sa kanya ng legal team ni Pangulong Bongbong Marcos, at mismong utos din ni Pangulong Bongbong Marcos ito sa kanyang legal team na reviewin niya yan, si Mayor Magalong. Dahil mukhang may conflict of interest dyan sa kanyang pwesto. Hindi na ho hinintay ni Mayor Magalong. Inunahan niya na ho si PBBM. Abay, nag-resign na. What's happening? Bakit ho hindi nirespeto? Bakit ho hindi hinintay ni Mayor Magalong kung ano magiging resulta ng pagre-review sa kanya ng legal team ni PBBM? Bakit niya inunahan ng pagre-resign? Bakit? Kasi pagka sinabi ni Pangulong Bongbong o ng kanyang legal team, tinatanggal bilang advisor, special advisor, si Mayor Magalong ng ICI, tinatanggal na bilang investigador, ayon kay Yussi Claire Castro, magmumukha siyang parang guilty sa mga iba't ibang issue sa mainstream media at social media. At magmumukha siyang hindi na credible sa mga nangyayari. Kung mauunahan siyang sibakin. Kaya ang ginawa niya, nag-resign. Ano to? Para magmukhang malinis at may konting pride at magkaroon ng ego. Swabe yung paliwanag, ano? Parang tinusok eh. Ano nangyari? Ba't nagkaganito? Ha? Ba't nagkaganito? Basahin nga natin ito, mga kababayan. Magalong ICI appointment under review, Malacanang. Pinare-review siya. So ibig sabihin, yung ginawang pagtatalaga sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang special advisor, at sabi kasi hindi kasi malaman kung ano talaga posisyon nito Kasi una, sabi ni Pangulong Bongbong, walang politiko na involved sa ICI. Pero ang ginawa, itong si Mayor Magalong, ginawang special advisor. Although hindi naman daw siya kasapi, ganon din yun Diba? According naman kay Yusek, special advisor ito at investigador. Magalong ICI appointment under review, Malacanang. I-review appoint yung pagiging special advisor niya, pero nag-ooperate na kasagsagan na dapat biglang ni-review anong meron. So para bang ang dating lumalabas nabigla si Pangulong Bongbong sa pagtatalaga sa kanya bilang special advisor or investigador man. Nagkaroon ba ng pagkakamali? Kasi lumalabas sa ICI siguro, kasi pag naghihiring ng ICI, wala naman dyan si Magalong Yung tatlo lang Siyempre may mga pinapatawag ng individual na iba't ibang politiko. Sumabit ba? May sumabit bang pangalan? Nakasapi ng ICI o hindi raw kasapi? May sumabit ba? Kaya biglang pina-review ito? Ha? Pakinggan natin ito, mga kababayan. Mawalang galang na ho, Mayor. Nako, hindi ho valid ho yung ganyang rason na kung bulok ako, magnanakaw ako, lalabanan ko ba yung mga politikong tiwali
Mag-iimbestiga ba ako? Kung bulok ako? Ay, hindi ko yan. Minsan ginagawa yan para makalansing. Ha? Demonyo nga, si Satanas nga, gumagawa ng kabutihan para mahalansing yung tao, para mapasa kanya, mapasa kamay niya. Ha? May mga tao nga dyan may mga illegal ang ginagawa charity. Gumagawa rin ng kabutihan sa lugar nila. Para medyo mabawasan ang kanyang bigat ng kalooban sa kanyang dibdib, para mailagay niya sa utak niya na okay lang ginagawa ko itong mga illegal na ito, tumutulong naman ako. Di ba? Okay lang gumagawa ko ng illegal. Mga illegal na gawain, okay lang itong perang ito, nagaling sa illegal kasi tumutulong naman ako sa mga tao, nagcha-charity naman ako. Niloloko na lang yung sarili nila para gumaan yung bigat na kanilang nararamdaman dahil ang ginagawa nila para yumaman illegal. Kaya ang ginagawa nila, tulong dito, tulong doon kunyari, para maabisan ang bigat ng kalooban. Ay, hindi ho pwedeng rason yan, sir. Meron nga araw sa krimen pinatay yung tao yung pumatay daw, dumalaw pa raw sa burol. Para daw hindi halata. Meron pang araw pagkapatay dun sa tao, siya pa tumawag ng pulis Ano sabi sa pulis? Mamang pulis, naglalakad ako dun, may nakita ako, patay. Pwede bang sabihin na ako ba pumatay doon? Tatawag ba ako ng pulis kung ako pumatay dyan? Ako ba pumatay dyan? Dadalaw ba ako sa kanyang burol? Isilip ba ako sa kanyang kabaong kung ako pumatay dyan? Hindi mo pwede maging rason yun, sir. Kadalasan pwedeng panlansing yan. Mas durog na durog. Tuloy natin. Kaya minsan ayaw magpaliwanag ng labis-labis nadudurog hindi ko naman sinasabing ganun kayo, sir. Pero hindi pwedeng rason yan, sir. Nilalabanan ko si ganyan, kaya malinis ako. Kalokohan. Tanongin daw si Diskaya kung nagbigay doon sa kanya. Ay, pag hindi ba nagbigay si Diskaya mismo sa inyo, hindi na siya nagbigay? Paano kung may bagman? Paano kung may middleman? Hindi ko naman sinasabi. Hindi ko sinasabing may nagbigay sa'yo. Ako yung nagpapaliwanag, Mayor Magalong, ayon sa iyong sinasabi rito sa balita. Hindi porkit hindi nagbigay si Diskaya sa isang tao, ibig sabihin hindi na talaga siya nagbigay. Maaring inabot sa iba. Diba? Baka nilalamob. Baka nilalamob. Diba? Tuloy natin. Ba?
Oh, may penalty daw yun. Ano? 20,000 a day daw. Tama ba narinig natin? Oh, tama ba? O nabibigitan ka ba, sir? O anyway, hindi naman yata sa bulsa mo kukunin yata yung penalty. Sa pondo rin naman ng Baguio. Ha? Mabigat ba yun? Mabigat ba yun, sir, kung sa pera naman ng Baguio mahuhugutin? Hindi naman mismo yata sa bulsa mo. Ang mahirap niyan, kung nagkaroon ng katiwalaan dyan, baka lang hindi ko sinasabing sigurado. Ang mahirap niyan, yung nakatikim, napunta sa bulsa niya. Diba? Pero yung penalty, magagaling naman yata si government, hindi naman yata sa bulsa mo. Wala na kayo siguro pondo ng Baguio, no? Maganda Baguio, ano? Kano kaya pondo ng Baguio? Try natin. Oh, ayan, napaliwanag ni Mayor Magalong ho. Sounds like na inosente siya. Wala siyang ginawang kalokohan. Ang problema rito, kahit isa naman dito, wala naman talagang aamin eh. Ha? Sa tingin nyo ba may aamin dito kahit isa? Tingin ko kahit aso, hindi aamin dito eh. Ha? Sa tingin nyo ba may aamin dito? O, kita nyo, si Nancy Binay niya, gulat na gulat daw siya eh. Ba't daw nadamay pangalan niya eh? Ha? O, Bong Revilla, nagulat din daw. Paano daw nangyari ito? Paano nangyari ito? Ako nabanggit? Wala akong kaalam-alam dyan. Romualde, Saldi ko. Lahat wala eh. Sa akin, ako na lang aamin. Baka hindi kayo maniwala. Okay, mga kababayan, nanonood ba kayo ng Batang Quiapo? Ako'y natawa rito eh. Parang may pinatatamaan yata si Coco Martin Direct. Parang may pinatatamaan ka. Parang pamilyar itong mga karakter mo ngayon Parang napapanahon. Ano ba nangyari dyan? Pakinggan lang natin to. Forward na natin. Ito. Nag-uusap yung congressman na kanyang contractor. Si ano to, di ba? Yung magaling na artista, kontrabida, na lumabas dati kay FPJ. Kalaban ni FPJ dati, magaling umacting ito. Magaling di sa baril daw ito sa personal.
Si ano ito, no? Si Roy Binson ba? Oo, galing ano. Panahon yung story ng Batang Quiapo, ano? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.